humarap na rin sa NBI ang iba pang mga players ng Ateneo Blue Eagles. At live mula sa NBI headquarters sa Pasay, si Gio Robles. Gio, anong mga sinabi o pinahayag nitong mga players na ito? Jiggy, kasalukuyan pa rin kinukunan ng salaysay ang mga nalalabing miyembro ng Ateneo Blue Eagles na humarap sa mga investigador ng Task Force Baterbonia and Adili na binuo ng National Bureau of Investigation o NBI. Kasama na dyan ang team captain ng koponan na si Jared Bahay. Kasama rin ang ibang players na sina Kyle Gamber, Ian Espinosa, Alden Cainglet, Third Ebdane, Waki Espina, Dro Bongo, Malcolm Tyler at Sean Tuano. Tumanggi muna silang magbigay ng pahayag sa atin kanina. Nauna nang humarap ang nasa 18 manlalaro ng koponan nitong Martes at Miyerkules sa pangunguna naman ni na Sam Reyes, Kiefer Alas at EJ Capihe. Bukod sa mga manlalaro, dumating din si Sandro Soriano, ang assistant coach ng Ateneo Men's Basketball Team. Kasama si Soriano sa team building ng koponan sa Dipakulaw, Aurora, kung saan nalunod sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Jiggy. At Gio, may impormasyon na ba kung kailan naharap sina Coach Tab Baldwin at Epok Kimpo? Jiggy, dito sa NBI, bukas ang schedule ni Baldwin na humarap sa mga investigador at maging yung dating team manager na si Epok Kimpo. Kasama na rin dyan ang dalawa pang ibang coaching staff ng Ateneo Blue Eagles. Jiggy. Sa panig ng PNP-CIDG, may humarap na rin ba sa kanila ng mga players ulit? Actually, Jiggy, yung mga humarap dito na players ng Ateneo Blue Eagles sa NBI kahapon ay yun naman yung dumulog ngayon sa PNP-CIDG, sina Travis Roberts, Joaquin Espina at Kiefer Alas na nauna na ngang nagbigay ng pahayag sa isang podcast. Tikom naman ang CIDG personnel sa isinasagawang fact-finding mission parallel investigation yung sinasagawa ng PNP-CIDG at maging po dito sa NBI. Bukas naman inaasahan ang pagdalo ng dating head coach, as I mentioned, na si Tab Baldwin matapos hindi sumipot sa naunang ipinatawag kahapon. Sa kabuuan, 48 personalidad, as I'm reading it right now, ang binigyan ng sabina ng CIDG. Jiggy. Gio, ano naging sentimiento ng komunidad doon sa ginanap na town hall meeting sa Ateneo? Jiggy, napanood nga natin yon at naging mainit ang talakayan sa town hall na idinaos ng Ateneo de Manila University noong Martes. Dumalo sa town hall ang mga estudyante, faculty, staff, mga magulang at alumni ng universidad. Isa sa mga pinuna ng Ateneo community ay ang hindi agad pagsuspinde kay Coach Baldwin. Pinuna naman ng Ateneo Student Council ang pananagutan ng ilang opisyal sa mabagal umanong aksyon sa insidente. Sa huli, humingi ng tawad si Ateneo de Manila President Father Bobby Yap sa kanila umanong mga pagkukulang. Narito po ang kanyang pahayag. As I said, and I really admit this personally, and I apologize. I'm very sorry. There were certain lapses. We were not sure what to do. We were doing our best as we went along. Primarily, it was to take care of the families, to take care of the players. And then slowly we realized these other things also will have to be handled. Jiggy, kinumpirma rin sa atin ng NBI na isa nga si Father Bobby Yap o yung pang-president ng Ateneo de Manila University sa mga ipinasabina ng ahensya. Nakaschedule siya sa susunod na linggo na humarap sa mga investigador ng Task Force Baterbonia and Adili. Jiggy, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles, live mula sa Pasay. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.